Sa ating buhay, hindi natin maiiwasan na magkaroon ng mga pagkakamali. Ito ay natural na bahagi ng ating pagkatao, at sa pamamagitan nito, tayo ay natututo at nagiging mas matatag. Ngunit may mga pagkakataon na ang ating mga pagkakamali ay nagdudulot ng malaking pinsala sa ating sarili at sa iba. Sa panahon ngayon, kailangan nating maging maingat at mapanuri sa ating mga gawain, lalo na sa mga pagpapasya na may kaugnayan sa ating pananampalataya. Sa paglipas ng panahon, marami sa atin ang nagkakamali at nadadapa sa ating mga landas. Ngunit ano nga ba ang mga pinakamalalang pagkakamali ng mga taong sumunod kay Jesus? Sa video na ito, ating tatalakayin ang 20 pinakamalalang pagkakamali na maaaring gawin ng mga tagasunod ni Jesus at paano ito nakakaapekto sa ating mga buhay ngayon. 1. Pananalig na walang aksyon. Una sa listahan ng mga pagkakamaling ito ay ang pagkakaroon ng pananampalataya ngunit walang kasamang aksyon. Maraming sumasamba kay Jesus ngunit hindi nila ito pinapatunayan sa kanilang pamumuhay. 2. Pagiging mapagmalabis. Ang ilang mga tagasunod ni Jesus ay nagkakamali sa pagiging mapagmalabis. Ito ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng pagiging labis na mapanghusga, mapang-api, o mapanakit. 3. Pagkakawatak-watak. Isa sa mga malaking pagkakamali ay ang pagkakawatak-watak sa hanay ng mga tagasunod ni Jesus. Sa halip na pagkakaisa, ang ilan ay nagkakaroon ng hidwaan at pagkakaiba sa kanilang pananaw at paniniwala. 4. Pagiging mapagpaimbabaw. Madalas na nagkakamali ang ilang mga tagasunod ni Jesus sa pagiging mapagpaimbabaw. Ang kanilang pansin ay nakatuon lamang sa mga bagay na pansarili at hindi naaayon sa kagustuhan ng Diyos. 5. Pagkakaroon ng masamang saloobin. May ilan na sumusunod kay Jesus, ngunit may masamang saloobin sa kanilang puso. Ito ay maaaring magdulot ng pagkakasala at pagkasira ng kanilang relasyon sa Diyos at sa kanilang kapwa. 6. Kawalan ng pagpapatawad. Isa rin sa mga malalang pagkakamali ay ang kawalan ng kakayahang magpatawad. Ang di pagpapatawad ay maaaring maging hadlang sa pagpapalaya sa sarili at sa pagtanggap ng biyaya ng Diyos. 7. Pagkakaroon ng kakulangan sa pagmamahal. Hindi sapat na ang pagiging relihiyoso kung ang pagmamahal ay kulang. Maraming tagasunod ni Jesus ang nagkakamali sa pagpapahalaga sa pag-ibig at pag-aaruga sa kanilang kapwa. 8. Pagiging mapagkunwari. May mga taong nagkakamali sa pagiging mapagkunwari. Sila ay nagpapakitang relihiyoso, ngunit sa likod ng kanilang mga maskara ay may mga lihim na kasamaan. 9. Pagkakaroon ng kakulangan sa pag-unawa. Hindi lahat ay may ganap na pag-unawa sa mga aral ni Jesus. Ang ilan ay nagkakamali sa pagkakaroon ng kakulangan sa kaalaman at pag-unawa sa kahulugan ng kanyang mga salita. 0. Pagkakalimot sa mahalagang bagay. Isa rin sa mga malalang pagkakamali ay ang pagkakalimot sa mga mahahalagang bagay tulad ng pag-ibig, awa, at katarungan. 11. Pagkakaroon ng mababang moralidad. Maraming mga tagasunod ni Jesus ang nagkakamali sa pagkakaroon ng mababang moralidad. Ito ay maaring mangyari sa pamamagitan ng paglabag sa mga moral na batas at pagiging bahagi ng mga hindi makatarungang gawain. 12. Pagiging mapagmataas. Ang pagiging mapagmataas ay isa ring malalang pagkakamali. Ang ilan ay nagkakamali sa pagiging mayabang at pag-aangkin ng kanilang sarili sa ibabaw ng iba. 13. Pagkakaroon ng kakulangan sa pagpapakumbaba. Sa kabaligtaran, ang ilan ay nagkakamali sa kakulangan sa pagpapakumbaba. Ang pagkakaroon ng mababang pagtingin sa sarili at pagkukunwari sa kanilang kahinaan ay maaaring humantong sa hindi makatarungang pagtrato sa kanilang kapwa. 14. Pagkakaroon ng pagnanasa sa kayamanan. Maraming sumusunod kay Jesus ang nagkakamali sa pagkakaroon ng labis na pagnanasa sa kayamanan at material na bagay. Ang kanilang pag-aasam sa kayamanan ay maaaring humantong sa pagiging sakim at pagkakalimot sa mga espiritual na halaga. 15. Pagiging walang paggalang. Ang ilan ay nagkakamali sa pagiging walang paggalang sa kanilang mga magulang, mga nakatatanda, at sa mga otoridad. Ang pagiging mapang-api at walang paggalang ay nagdudulot ng hidwaan at di pagkakaunawaan sa lipunan.
16 na pagtanggi sa pagbabago. Minsan, ang mga tagasunod ni Jesus ay nagkakamali sa pagtanggi sa pagbabago. Ang kanilang pagiging konserbatibo at ayaw sa pagbabago ay maaaring humantong sa pagiging hadlang sa pag-unlad at pagbabago sa lipunan. 17. Pagkakalimot sa paglilingkod. May ilan din na nagkakamali sa pagkakalimot sa paglilingkod sa kanilang kapwa. Ang kanilang pagiging abala sa sariling interes at kaligayahan ay maaaring humantong sa pagkakalimot sa pangangailangan ng iba. 18. Pagkakaroon ng kakulangan sa pananampalataya. Hindi dapat kalimutan ang pagkakaroon ng kakulangan sa pananampalataya bilang isa sa mga malalang pagkakamali. Ang kawalan ng tiwala at paniniwala sa Diyos ay maaaring humantong sa pagkakaligaw at pagkakasala. 19. Pagiging mapagpalalo. Isa rin sa mga pagkakamaling ito ay ang pagiging mapagpalalo. Ang ilan ay nagkakamali sa pagpapakitang mas mabuti kaysa sa iba at pagiging mapanghusga sa kanilang kapwa. 20. Pagkakalimot sa Diyos. Ang pagkakalimot sa Diyos ay isa sa pinakamalalang pagkakamali. Ang pagiging abala sa mga bagay na mundano at pagkalimot sa Diyos ay nagdudulot ng pagkawala ng espiritual na kahulugan at gabay sa buhay. Sa pagtalakay sa mga pinakamalalang pagkakamali ng mga tagasunod ni Jesus, mahalaga na ating suriin at alamin kung paano natin maiwasan ang mga ito sa ating sariling mga buhay. Dahil ang pagkakamali natin ay nagdudulot ng pinsala at pagkakawatak-watak sa ating komunidad ng mga tagasunod ni Jesus. Kaya naman mahalaga na tayo ay magpakumbaba, magpakatatag, at magpakabuti sa ating mga gawain at desisyon sa buhay. Sa pamamagitan ng tamang pananaw at pagpapakasakit sa kapwa, tayo ay magiging tunay na tagasunod ni Jesus at magdadala ng liwanag at pag-asa sa ating mundo. Sa pamamagitan ng pagiging tapat sa ating pananampalataya, pagmamahal sa kapwa, at pagsunod sa mga aral ni Jesus, maaari nating maiwasan ang mga pagkakamaling ito at magtagumpay sa ating mga landas tungo sa espiritual na pag-unlad. Naway maging gabay at inspirasyon ang mga ito sa ating paglalakbay sa buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-like ka na at mag-subscribe, at click mo na rin ang notification bell para maging updated sa susunod nating mga video. Ito pa rin sa Pinoy Mo TV signing off.